Iba't ibang ahensya ng gobyerno nakaalerto sa posibleng paglandfall ng Bagyong Paulo sa Isabela. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng maayos na panahon kaninang umaga, sinamantala ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pruning o pagputol sa mga sanga ng mga punong kahoy sa Santiago City, Isabela bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Paulo. Sa Ilagan City, kanya-kanyang paghahanda ang mga residente sa magiging epekto ng papalapit na bagyo. Si Aling Pasita, sinimula ng Italy ang bubong ng kanyang tindahan para di tangayin ng hangin. Nakapag-imbak na rin sila ng mga pagkain. Maganda na lang ng konting pagkain na. Siyempre, pagkain niya sa may tulay kasi pagka malakas ang ulan, siyempre tataas yung tubig. Nakaalerto na ang PDRRMO Isabela. Pinag-iingat ang mga residente sa mga bayan ng Dinapige, Divilacan, Makunakon at Palanan sa banta ng storm surge. Mahigpit ang implementasyon ng no swimming, no fishing at no sailing policy. Ganun din ang liquor ban. Nagkaroon na kami ng briefing. Lahat ng mga equipment, logistics ay nakaredy na. Even yung mga kakailanganin ng ating mga kababayan kung sila man ay ililikas. Mayat maya ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang LGUs, lalo na sa coastal areas. 7 wasar team ang sinimulan ng i-deploy ngayong hapon sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Isabela bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Paulo. Meron na rin mga nakadeploy o inilagay na mga rescue boats sa mga flood-prone areas para gamitin sakaling may mga residenteng kailangang ilikas. Bukod sa coastal town, mahigpit din na binabantayan ang mga bayan ng San Agustin, Jones, Etchage, San Guillermo, Angadanan, Nagilian, Benito Siliven, San Mariano at ang Kawayan City dahil ang mga lugar na ito ang posibleng daanan ng Bagyong Paulo. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.